Eto na, mga kababayan ko. Mga OFW na nakulong sa Qatar. Nako makinig kayo mga OFW. Ngayon sa akin. After nyong mag-rally dyan sa Qatar at sumuporta dun sa nakakulong na matandang si PRRD. O ano nangyari? 'Di ba? Nakulong kayo. Pagkatapos nyong makulong, ang tanong ko ngayon dito, sinuportahan ba kayo ng mga Duterte? Sinuportahan ba kayo ng mga Duterte? Tanong ko lang po mga kababayan ko kasi mukhang hindi po kayo sinuportahan ng mga Duterte. Yes, mga kababayan ko. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Hindi po sinuportahan ng mga Duterte etong mga ang matatawag natin na etong mga OFW na DDS. Ni Haniho, nito ni Bato, ni Go, ni Sara, ni Ipe, at ng kung ano-ano pang mga kandidato nila, hindi nyo naramdaman. Wala man lang sumuporta sa inyo. Bakit? Sinong namoblema? Gobyerno. Alam mo, say thanks to President Marcos. Sa totoo lang, say thanks for President Marcos. Alam mo kung bakit? Eto, babalita ako sa inyo, mga kababayan. Hindi nakakasuhan ng bansang Qatar ang 17 Pilipino na ikinulong dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliwanag, mga kababayan ko. Hindi nakakasuhan yung mga Pilipino na OFW na mga DDS. Mga DDS, makinig kayo. Hindi na kayo kakasuhan dahil mga kababayan, kayo ay, mga kababayan ko, ay sinalo ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa pagkakakulong. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo ang balita kasunod ng pulong nila ni Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi. Nakakahiya, di ba? Yung taong minuyurakan ninyo, yung taong minumura ninyo, yung taong sinasabihan nyo ng bangag. Di ba? Ngayon, yung tao pa rin na umareglo sa inyo. Di ba nakakahiya naman mga DDS? So totoo lang, nakakahiya mga DDS Sa totoo lang, nakakahiya. Bakit mga kababayan? Bakit mga kapatid? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos na ang umareglo Di ba? Wag lang kayo mawalan ng trabaho, wag lang kayo mawalan ng... Hindi ako nagpo-promote ng sugal pero kumita ako ng ganito kalaking pera. Ano ang reason ko at ano ang dahilan nito? Ito, panoorin ninyo. Nais mong ipakilala sa inyo si Pocket Broker, isang online trading company na tiyak na hindi ka lolokohin. Marami namang masenso gamit ang pagtitrade kaya naman gusto ko rin ituro sa iyo. Unang-una sa lahat, mag-register ka muna sa Pocket Broker. Gamitin mo ito mga kapatid at sundan mo ako. Gawin mo kagad, ilagay mo kagad ang iyong email address, yung pinaka-importante email address mo. Ang dapat alam mo, kabisado mo at higit sa lahat mga kapatid. Kapag nasulat mo ng email address mo, huwag mo kakalimutan yung iyong special password, okay? So dati special password mo, ilagay mo na dyan ang special password mo. At higit sa lahat mga kababayan, i-type mo na rin ang ating promo code na 100KOY nang sa ganoon ay lagi kang makapanood ng ganitong video, alright? 100KOY ang ating promo code. And ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-trade dito ngayon sa Pocket Broker. Mga kapatid, magpe-prediction lang ako na going up to. Ayan, going up, sige. Aantayin lang natin na dumating siya dun sa final line para makuha natin yung ating profit mga kapatid. Pag nakuha na natin at tama yung prediction natin na mataas ang value ng trade natin, pak! Instant kagad ito na pera para sa atin. So nag-trade ako. Kita nyo naman kung gano'ng kalaki pera ko dito. Eto na. Konti na lang. Papasok na tayo. Income na to. Positive na to. Makukuha natin yan pataas. Boom! Eto na. Pataas nga mga kapatid. Income kagad tayo mga kababayan ko. Eto lang yung platform na very easy to deposit at pwede mong gamitin lahat ito para makapag-deposit ka dito sa Pocket Broker. At ito yung pinaka-the best part. Pwede mo ma-withdraw ang inyong kinita na pera sa cryptocurrency, Paymaya, GCash at bank transfer. Yon ang pinakamahalaga doon mga kapatid. Kaya pang hinintay mo? Tara, magpayaman na tayo. Wag lang kayo mapa-deport. Wag lang kayong magawan ng Wag lang kayong magkasala, magka-record. Alang-alang sa pamilya nyo, alang-alang sa mga pamilya na iwan sa Pilipinas. Diba? Na kahit sinasabihan nyo na bangag, na gumagamit, sabog, si Bongbong Marcos. So ito mga kababayan ko, yung sinasabihan nyo sabog. Ito yung sinasabihan nyo bangag. Ito yung sinasabihan nyo ng na walang kwentang maging presidente. Na kayong mga OFW pinahahalagahan ng ating Pangulo. Diba?
Ito lang ang presidente na kayang palayain yung mga OFW na walang inireregalo sa Qatar. Mga kababayan, grabe ang respeto ng Qatar government kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, eto totoo. Ayan o. Yung mga nagrally dyan, si BBM pa umareglo. Wala na raw magiging parusa laban sa mga inarestong Pinoy na makakabalik na sa kanilang trabaho. See, mga kababayan ko, wala nang parusang ipapataw ang Qatar government dun sa mga nagrally. Mga kababayan. O ngayon, tama kami. Nakakahiya naman sa mga taga-suporta ni Duterte dito. Mahiya naman kayo dyan. Yung mga nasa ibang bansa. Diba? Biruin mo si Pangulong Bongbong Marcos pa ang umareglo. Habang kayo, mga nasa ibang bansa, kala ninyo walang kananagutan, walang gagawin ganito, o nagrally kayo, nakakulong kayo, sino pinahirapan ninyo? Gobyerno. Diba? Government. Oh. Ganyan kayo kamahal ni BBM. Ganyan kayo sinasabihan yung bangag. Ganyan kayo kamahal ni Bongbong Marcos. Ganon kayo kamahal ni BBM. Kaya kayong ipagmakaawa sa ibang bansa alang-alang sa pamilya ninyo. Well, ganyan naman ang mga Marcos eh. Walang talab sa kanila yung mga bashing. Walang talab sa kanila yan dahil they always ignore it. Mga kababayan ko. Yan ang nakita ko kay Pangulo eh. Hindi niya pinapansin yung mga basher niya. He's always work. Work hard. Ganun si BBM eh. Pero itong mga basher niya, sila Maharlika, sila di ba? Pero tingnan niyo mga kababayan ko, ni isa ba sa mga taga-suporta ni Duterte, yung mga Duterte abogado ni Digong, abogado ni Sara, nagpunta ba diyan? Tinulungan ba sila sa Qatar? Mga kababayan? Di tanungin ko po kayo. Kayo pong mga nagrarally diyan, kayo pong mga malalakas ang loob sa ibang bansa na pumutak ng pumutak at lumaban ng lumaban at pag-resign ninyo si BBM. Sino ho tumutulong? Example na lang dito sa 17 na OFW. Imagine nyo, 17 na pamilya kawawa. Dahil nakakulong po yung mga yon. Ang tanong ko po dito mga kababayan ko, pinakamalinaw ang tanong ko dito, meron ba kayong naasahan sa mga Duterte? Diba? Wala. Bakit ko sinasabi? Kasi pinapahama kayo ng mga yan. Diba? Mga kababayan ko, pinapahama kayo ng mga yan. Diba? Yan ang ginagawa sa inyo. Sinusubo kayo sa problema, sinusubo kayo sa kapahamakan. Ano ang nangyari, mga kababayan ko? Ang ending, parang kayo ang kawawa. Diba? Parang kayo ngayon ang may kailangan sa kanila. Parang kayo ngayon ang pagkatapos nyong makulong, kayo naman, mga kababayan ko, kayo ang naiipit. Tama, mga kababayan ko? After nyong makulong, ngayon, may pamilya Duterte bang sumupot sa inyo? May pamilya Duterte ba na yumakap sa inyo? Meron ba? Mga kababayan ko? Mga kapatid? Meron bang mga yumakap sa inyo? Ha? Walang yumakap sa inyo. Walang tumulong sa inyo. Ni abogado at anino nina walang nagpakita sa inyo. Tapos ngayon, mga kababayan ko, may gana pa kayong sabihan si Bongbong bangag. Diba? Wala na nga naitulong sa inyo yung mga Duterte. Nung kayo nakulong, ngayon, si Bongbong pa ang tumulong. Ngayon, ano kayo ngayon? Di ba? Kung hindi pa kayo pagmamakaawa ni Digong, Digong tuloy, ni Pangulong Bongbong Marcos sa Qatar, hindi kayo makakalaya. Kung tutusin, halos yan, latigo ang yan parusa yan tas kulong. Diba? Mga kababayan, latigo sana yan Kaso ang problema mga kababayan ko, walang nangyari. Diba? Kasi bakit? Sinalo kayo ni BBM. Diba? Sabi ni Melchor, nasan daw si Bongbong ko ngayon? Di nasa Malacanang nagtatrabaho. Tanungin kita sir, nasan ba yung tatay niyong si Duterte? Di ba nakakulong sa Netherlands? Nasan ba si Sara Duterte? Na anak niya, kakauwi lang ng Pilipinas. Nasaan yung mga anak niya? Nasa Davao. Tapos si Katie nasa Netherlands. Tanungin kita, sir.
Lahat ba ng partido ni Duterte may naitulong ba sa inyo? Diyan sa Qatar? Para sabihin nyo, nasan si Bongbong Marcos? Ako, proud ako sabihin. Si BBM, ginawan kayo ng paraan, kayong mga OFW dyan, para maging maayos kayo. At yung mga kasama nyo nakakulong dyan, na gumawa ng kalokohan, o ano nangyari, nakakulong. Ang ginawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, inareglo kayo dun sa Qatar. Tapos kayo pa may ganang magmalaki? Diba? Kayo pang may ganang magmalaki, kayo pang may ganang magsalita ng ganyan. Pero napansin nyo ba mga kababayan ko, kung anong ginawa ni BBM na maganda? Napansin nyo ba anong ginawa ni BBM na maganda? Ha? Napansin nyo ba mga kababayan ko? Yung ginawa ni BBM na maganda? Yung ginawa ni Bongbong Marcos na maganda, at least yung pamilya nyo hindi mapapahamak at wala kayong parusa. Kaya mag-isip kayong mga taga na OFW, hindi banat ng banat. 'Di ba? Hindi banat ng banat. Walang kwenta yung banat ng banat na yan. Walang kwenta yung rally na yan. Gagamitin lang nila kayo. 'Di ba? Sabi ni Melchor, na-high blood daw ako. Tangi, hindi ako na-high blood. Simple lang talaga ako magsalita. Hyper lang ako. Mukha lang ako na-high blood, pre. Pero yung mukha na to, ginabibuysitan nyo. Diba? Alam mo sa totoo lang, kayo mga OFW, mahal na mahal kayo ni BBM eh. Sa totoo lang, mahal na mahal kayo ni BBM. Hanggat kaya niyang ipaabot sa inyo yung mensahe, ipapaabot niya yan. Pero, hindi naman lahat ng, siguro meron 10%, 5% na OFW na nagagalit kay PBBM. Yung mostly Filipino immigrant pa, mostly Filipino immigrant na nga eh. Hindi na nga Pilipino eh. Na nagagalit kay Bongbong eh. Pero sabihin natin OFW mga kababayan ko, 'di ba? 'Yun ang sure bull na meron na nagmamahal kay PBBM. And hindi natin maitatago 'yon. Mahal si Bongbong Marcos ng taong bayan, mga kababayan ko. Yan ang totoo doon. Anyway, mga kababayan ko, buti na lang umabot ka sa punto na to. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. And wag mo na rin kalimutan na follow, like, and subscribe ha. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Goy Movements na ginagawa natin. Alright?